shining on a cloudy day. What's up mga kababayan? Kamusta kayo? Welcome po mga kababayan sa aking vlog. And kung bago ka sa channel ko mga kababayan, ako po ay isang OFW dito sa Alcobar, Saudi Arabia na gumagawa ng random lifestyle ng isang buhay OFW na nagtatrabaho dito sa Saudi. And mga reaction videos about sports and trending topics. So mga kababayan, mainit na issue ito ngayon mga kababayan. No? Ito sanang laban ni Nonito Donaire at saka ni Casimiro mga kababayan. Kaya lang nagkaroon ng issue. So, panoorin natin. Ngayong August mga kababayan, itong laban sana nila. Kaya lang nagkaroon ng problema. Alam naman natin, si Casimiro ay ayun nga, di ba? Kumbaga, kung matagal ka na sa boxing nanonood, ikilala naman natin si General Casimiro mga kababayan na napaka-hype. Sabi nga niya, angas ng Pinas. So, ito mga kababayan na, ito yung panoorin natin na si Donaire galit na galit. Kumbaga, masyado siyang naapektuhan at nagkaroon ng maraming issue tuloy. So, ito yung mga kababayan na, ito yung sa fighthype.com na interview nila kay Silver Boys TV na nakabase doon sa ibang bansa kasama ni Casimiro. So, panoorin natin mga kababayan. First and foremost, do you guys even know how much you guys are paying? Wow. Like getting paid? No, you don't. Champ. Do you know in contracts how much you guys are getting paid compared to what they're giving you? You know. No, you don't. You don't. Point of it all. Point of it. Yabang. They do have this kind of agreement, and it's not your problem. As long as we go. Hey, no, I know it's not my problem. I don't give a fuck about that. I'm just telling you. I'm just telling you how much you guys are getting paid and how much you guys are getting raped. No. Listen to me. I don't give a fuck about all that stuff. Yabang. Listen. Hey, no. You guys came and disrespected me, disrespected my wife. Did you ever say from me? Did you ever heard from me talk shit about you guys? Did you ever from my mouth talk shit about you guys? Listen, hey, no. That's my wife. Did you hear from me? No, you don't. You guys. Snack what? Snack on what? Snack on what? What do you want me to snack on? Exactly. Oh, Your people, No. your people, Angel Heredia, Sean Gibbons, and Wow. all you motherfuckers been talking shit, mad shit. Mga kababayan, kasi yung issue na to, dito kasi nagsimula yan. Kasi nagsimula kasi ito mga kababayan kay Casimiro na bagong saltata siya sa US, I think. Sabi na, at according lang naman dun sa ni Casimiro, parang bagong dating siya noon, bagong salta as in, siguro parang 10 years ago, matagal na. Kinausap niya daw si Casimiro kasi kilala si Donaire, sikat eh, siya naman, hindi pa. So parang usap sila, di ba si Donito nga English speaking. So parang nagtagalog siya. Parang in-English siya na parang mag-English ka, parang gano'n na. Ay, parang gano'n na, mag-English ka kasi hindi ka naintindihan. Ang sagot ata ni Casimiro, ay, parang gulat siya, parang sabi niya, pasensya lang, dala ko yes or no lang. So parang doon na-hype yun, na parang sinasabi ni Casimiro na parang maganda kung maglaban sila. Kaya lang, parang, alam mo, napalaki lang yung issue mga babayan eh, na parang lumala lang si Casimiro talaga eh, napaka-hype. Pero, on the other side naman mga babayan eh, part 2 ng parang hinahype nga lang nila, parang mas mabenta, parang mabenta yung laban, maraming manood. Kaya lang, ang nangyari si Donaire, mas naapektuhan. Pero mga babayan na, bago ako magbigay ng opinion ko, ipanoorin pa natin itong isa. Actually, mahaba kasi itong mga babayan eh. Parang nasa 45 minutes to eh. Kumuha lang tayo, baka tayo makaka-copyright eh. So, ito yung isa. Have you heard from me? You ain't got no respect. The only reason, listen bro, the only reason I came in is gonna be Filipino versus Filipino. And I thought you guys would appreciate that we have Filipinos, regardless of what is gonna be, is gonna be a Filipino champion. But you guys came in and win the Filipino personality, which is now, granted, that what you guys are saying, you guys are demeaning Filipinos. Oh no? You're telling my wife to suck some fucking dude's dick? Say something, motherfucker. Say something. Okay, sabihin mo ng Pilipino, dinirespect nyo ako.
Wala naman akong sinasabi sa inyo. Buti po Sinabi si Silver Boys, napakabait eh. Yun. Okay. Diba? Wala naman akong problema nun. I did not hear anything from you. Okay? Kung if you heard from all the Filipinos, I've helped them all. Kung sino man yung pumasok, kung sino man yung bagong na they came to me, I've helped them all. So, yun mga kabayan, mahaba yan. Yung fighthype.com na yun na interview na usap nila ni Nonito Donaire at saka ni Rachel Donaire, tapos kay Silver Boys mga kabayan. No? Almost 1 hour yan, yung kwentuhan na umuhala tayo ng konti, baka tayo makapiright. So kasi ganito yung issue ngayon mga kabayan. No? Dapat si Casimiro may laban kay Rigon daw ngayong August nga. Eh, tapos ito naman si Donaire, since galing sa panalo, parang meron silang rematch ni Naoya. So, ang nangyari, medyo bored kasi ang laban kasi ang laban ni Casimiro mga kabayan, kay Rigon daw. Medyo boring yun. Alam naman natin yung si Guillermo Rigon daw, anong laban nun eh. Parang ano din yun eh, parang Mayweather eh, takbo, suntok, takbo. Parang mga ganun lang. So, bored. Parang siguro eh, something na wala namang kikitain, pero gusto kasi ni Donaire na maging unified champion sa bantamweight. Kaya lang, lahat dadaanan niya kasi si Casimiro may hawak na belt. So, dadaanan niya si Casimiro after, pag nakuha niya, kung manalo man siya, kay Naoya siya. Which is, pag nanalo siya, unified champion siya as bantamweight unified champion. Parang ganon, mga bayan. Dadaanan niya actually. So, nagkaroon ng parang sila yung naglaban. Sila ay parang nagkaroon ng kontrata, nagkaroon ng agreement. Ngayon, alam naman natin, mga bayan kasi, nagsimula ang lahat si Memo Heredia na trainer ngayon ni Casimiro, may mga history kasi about mga doping, kagaya nung ginagawa niya kay Marquez na laban nila ni Pacquiao, na which wala namang din napatunayan eh, hindi ba naging issue yun eh, kasi parang nakita naman natin talaga kung ano din yung naging resulta ng laban ni Manny Pacquiao at saka kay Marquez noon. So nangyari may issue, kaya ang ginagawa nila, kailangan magpa-drug test to, go ng test, which okay naman kasi ang sinasabi kasi nila, baka kasi itong si Casimiro ay maging ganun kasi yung coach niya, yung trainer niya ngayon, dati nga may issue si Memo Heredia. So mga babayan kasi, ang punot dulo nito, alam naman natin angas ng Pinas napaka-hype laging, siyempre, inaano niya si Donaire. Ngayon mga babayan kasi, ang dating dito, kung nabastos yung family niya, ugali natin mga Pilipino, kung binastos mo family ko, binastos mo asawa ko, binastos mo isa sa mga kakamag-anak ko, makakatikim ka sa akin. Pero ang ginagawa ni Donaire mga bayan, binabastos mo asawa ko, binastos mo yung pamilya ko, mag-sorry ka. Pag di ka mag-sorry, di kita lalabanan. Mga bayan, di ba? Anong sense nun? Galit na galit ka. Galit na galit ka, parang pikon na pikon siya sa mga ginagawa. Ano siya apektado siya sa ginagawa ni Casimiro eh. Pero dapat mga bayan, pakita mo sa ring, bugbugin mo. Hindi na tayo lalayo kay Manny Pacquiao mga bayan, di ba? Ang daming pass na ginawa niya, ang daming trash talk ng mga naging kalaban. Anong ginawa niya? Binugbog niya. Binugbog sa ring, pinatunayan niya na maling sasabi mo. Bibigyan kayo pa ng leksyon, bubugin dito sa ring. Yung maraming trash talk, isa pa, si laban ni Mayorga at saka ni De La Hoya, mas matindi ang ginawang pampabastos talaga, pamtatrash talk ni Mayorga doon kay De La Hoya. Ano ginawa ni De La Hoya? Binugbog si Mayorga, ilang beses pinabagsak. Ito si Donaire, Pilipino to eh. Ugali natin mga Pilipino yan. Once na meron kang inano sa kamag-anak ko o sa mahal ko sa buhay, makakatikim ka. Yan ginawa niya, gusto niya mag-sorry, mag-public apology si Casimiro para matuloy ang laban. Binastos mo asawa ko, binastos mo family ko, mag-sorry ka. Pag di ka nag-sorry, walang laban. Cancel. Tapos sinasabi niya, alam niyo ba? Di ba sinasabi ni Donaire? Alam niyo ba kung magkano kikitain niyo at kikitain ko kung matuloy ang laban? Alam niyo ba? Parang gusto niya pakita, maliit lang yung inyo sa akin, malaki kung matuloy. Wala kayo, kumbaga parang pinapakita dito ni Donaire, maglabang kami mag-rematch kami, may kikitain, malaki ang kikitain ko. Tapos,
ito pa mga babae, no, bubuod ko lang. Mahaba kasi yung pinaano na yun yung fighthype.com na yung mga babae. May sinabi pa si Donaire doon na 10 years from now. Kasi wala daw utak si Casimiro. 1 day millionaire daw. Siya daw. Hindi niya na kailangan lumaban. At malaki na daw yung pera niya. May nag-invest na siya, nag-negosyo na siya. Pwede na siya hindi lumaban. Buhay na daw siya at mabubuhay na siya sa mundo. Ito kasi wala daw mga babae, maghihirap daw, 10 years from now, manghingi at magmakaawa daw sa kanya. Wow! Bakit ikaw lang bang boksingero? Tsaka paano mo naman nasabi na bobo walang utak si Casimiro? Grabe pala to si Donaire mga babae, sobrang siya, mata pobre. Tapos lumabas yung akala mo ang bait, di ba? Sa lahat ng mga interview niya, sa lahat ng mga laban niya, parang ang bait niya. Ang bait, lagi ganun, lagi sinasabi. Pero ngayon, lumabas Pero, mga babae na Filipino versus Filipino sana to, champion versus champion. Kaya lang pinapalabas niya parang siya yung siya yung champion challenger si Casimiro kasi siya daw ang gumawa ng paraan para magkaroon ng laban at kumita daw si Casimiro. Which is hindi niya kailangan gawin yun kasi talagang kung gusto niya maging unified champion, nadaanan niya si Casimiro kasi sa division nila, si Casimiro may belt champion din kasi si Casimiro mga babayan. So, kailangan niyang labanan para makuha niya yung belt, maging unified siya pagkatapos niya kay Naoya, kung mananalo siya kay Naoya. So, sinasabi niya, siya gumawa ng laban, ang ginagawa niya, gusto niya, yung rules, yung masunod, yung gusto niya. Kasi feeling niya, siya yung champion. Parang gusto niya, mag-sorry, mag-public apology si Casimiro para matuloy ang laban. Well, hindi naman doon nakukuha yun kasi pareha silang champion. Hindi challenger si Casimiro. So yun lang mga babae, na-share ko lang itong video na to kasi sobrang init. O nga pala mga babae, disclaimer lang. Hindi ako nakikisaw sa issue ha. Baka sabihin nyo, baka gulong-gulo na kayo sa channel ko. Gaya nga lagi kong sinasabi mga babayan, o isa akong OFW dito sa Al-Kubar, Saudi Arabia na gumagawa ng random lifestyle ng isang buhay OFW na nagtatrabaho rito and mga reaction videos about sports and trending topics. So mga babae, sports, part to sa channel natin. So yun lang mga babae, maraming salamat mga babayan, and please like, comment, and subscribe mo na rin mga kabayan, and hit mo na rin notification bell para every time may ganito tayong video, manonotify ka. So yun lang, maraming salamat. God bless po sa ating lahat. God bless po sa lahat ng OFW sa buong mundo, and God bless po sa mga mag-anak natin sa Pilipinas. See you in my next vlog. Bye!